Araw-araw, may tsansa kayong manalo dahil araw-araw Asawang Pinay, tuwang-tuwa. Maganda. Absolutely wonderful, amazing. So many, like such unique experience to have this like street party. Amazing. Love it. Very loud, but very good. I've always told him that it's more fun in the Philippines! Kahit na ipinagbabawal, may ilang nagsindi ng iligal na paputok. Kaya't maya't maya ang pag-iikot ng mga truck ng bombero para magbabala. Star-studded naman ang pagsalubong ng 2026 sa BGC Taguig. Hinarana ni Dionela, DJ Monteverde at Casey Tandingan ang mga manonood. Nakipagrakrakan din ang OPM Icos na parokya ni Edgar at maging ang Pinoy na si Apple Diap. Headliner dito ang P-Pop Kings na SB19. Sa Makati naman, nag-perform ang bandang Cup of Joe. Nagbigay saya rin sina Eli Bondia, Juan Carlos, The Voice USA Champion, Sofronio Vasquez III, at Asian Phoenix, Morissette. Siyempre, merong bonggang fireworks display. Umabot sa higit 200 ang naitalang tinamaan ng paputok sa pagsalubong sa bagong taon. Marami sa mga biktima nadamay lang sa paputok ng iba. Narito ang report ni Mon Gualvez. Sunod-sunod ang dating ng mga ambulansyang may dalang naputukan sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center pagsapit ng alas 12 ng hating gabi. Fire truck naman ang naghatid sa 17 anyos na lalaking ito mula Navotas na tinamaan sa mata ng pinapanood lamang na paputok. Duguan naman ang muka ng 13 anyos na lalaking ito habang ibinababa sa pedicab. Nanonood lang din siya ng tamaan ng paputok. Ang ibang pasyente nawalan na ng malay habang binubuhat papasok sa emergency room. May mga pasyenteng aminadong silang nagpaputok na nakasugat sa kanila. Parang mabilis yatang sumabog, pagkasindi po mabilis yatang sumabog, so tumalsik at tinamaan siya sa paa. Bukod sa mga naputukan, dumarami rin ang kaso ng holiday heart syndrome na nauuwi sa stroke. Pwedeng dahilan yan ang sobra sa kain at inom ng alak. 4 na ang nasuwi sa ospital dahil dyan. Pag po ganito pong holiday po, lahat po gustong-gusto kumain, no? Napapabayaan po yung kanilang diet. So yan po yung isa sa mga reason po. Tapos syempre meron na silang comorbidities, meron na po silang hypertension, meron na po silang existing medical problem. Tapos hindi pa po nababantayan yung pagkain nila. Sa Tondo Medical Center, mas marami rin ang kaso ng passive accident o nadamay lamang sa putukan kumpara sa pagsalubong sa 2025. Ang isang lalaki, kinilangang putulan ng paa matapos masabugan ng nadaanan niyang paputok. Meron ding 2 minor de edad na naka-admit matapos maputulan ng kamay at paa. Ang isa sa kanila ay 4 na taong gulang. Sa barangay 227 naman sa Nara Street, isang bahay ang hinagisan umano ng paputok. Nagulat po kami may sumabog po na malakas. Nagiba po yung ano namin, yung plywood po, yung mga bintana, natanggal po. Nadamay rin sa pagsabog ang linya ng tubig at isang tricycle. Iniimbestigahan pa kung sino ang naghagis ng paputok sa bahay. Sugatan sa baba at brasong isang 61 anyos na barangay tanod sa Marilao, Bulacan. Rumuronda raw siya ng tamaan ng paputok. Habang sa may kawayan, nasugatan sa kamay ang isang lalaking nagpaputok ng kwitis. Sumabog at nagliparan ng mga panindang paputok ng mga nasunog na tindahan sa Sumulong Highway sa Antipolo. Bandang hating gabihan, kaya inakala ng ilan na bahagi ito ng fireworks display. Napahiyaw at napaiyak tuloy ang ilang tumatakbo palayo. Ayon sa mga rescuer, 11 ang nasugatan. Nag-umpisa ito sa fountain na sinindihan, tapos tumama dito sa unang tindahan hanggang sa nagkasunod-sunod na po yung Bigla na lang po may naligaw na fireworks doon na nagsimula ng sunog po. Hanggang sa kumalat na po siya. Nasa 15 pwesto ang natupok. Matapos sa mga pagdiriwang, makapal na smog naman ang bumungad sa ilang lugar sa Metro Manila kaninang umaga. Ito'y pinaghalong hamog at usok na mula sa mga paputok. Paalala ng mga otoridad, lalo sa mahihina ang baga, mag-face mask kapag lalabas. Mga kapatid, ako po si Mon Gualvez para sa 1PH. Pumalo na sa higit 200 ang mga biktima ng paputok sa buong bansa. Base yan sa pinakahuling tala ng Department of Health hanggang kaninang alas 4 ng madaling araw.
Ayon sa DOH, 235 na ang kaso ng firework-related injuries mula December 21 hanggang ngayong unang araw ng 2026. 62 rito ay karagdagang kaso na naitala ngayong araw lamang sa 62 ospital nationwide. Pinakamaraming naputukan ay mga bata. 161 o 69% na mga biktima ay edad 19 anyos pababa. Pinakamarami naman ang nasaktan dahil sa paputok na boga, 5-star at sa mga hindi matukoy na uri ng paputok. Kung ikukumpara sa nakaraang taon, mas mababa ito ng 42% mula sa 403 na kaso nitong 2025. Pero inaasahan pa raw na madadagdagan ng mga kaso hanggang January 5. Paalala ng DOH sa publiko magtungo agad sa pinakamalapit na ospital kung nakararanas ng paso o sugat dulot ng paputok kahit maliit pa yan. Yan ay para agad dito mapagamot at makaiwas sa bantang dala ng nakamamatay na tetano. Samantala, masaya at makulay din na sinalubong ang 2026 sa iba't ibang panig ng mundo. Sa New Zealand, na isa sa mga bansang unang nagdidiwang ng New Year, bida ang 3,500 shots ng fireworks. Inilunsad yan mula sa ibabaw ng mahigit 1,000 talampakang Sky Tower at tumagal ng 5 minuto. Sa Australia, may pa-waterfall effect na bumabagsak mula sa Sydney Harbour Bridge ang fireworks display. May pyrotechnic shots na inihugis sa mga hayop at halamang makikita lamang sa kanilang bansa. Pinaigting naman ang seguridad matapos ang mass shooting sa Bondi Beach kamakailan. Libu-libong South Koreans naman ang nakilahok sa tradisyonal na pagpapatunog ng kampana sa Seoul. Simbolo raw ito ng pagpapalaya sa malas at pagsalubong sa bagong taon ng mapayapa at masagana. Sa Taiwan naman, ang grandeng fireworks display ang ginawa sa sikat na Taipei 101 Tower. Sa Vatican, pinasalamatan ni Pope Leo XVI ang mga nagtatrabaho para salubungin ang pilgrims nitong Jubilee Year 2025. Marami raw nangyari sa nagdaang taon, ang iba masaya at meron ding malungkot, gaya ng pagpanaw ni Pope Francis at ng mga giyera. Kaya sa year-end service, mensahe ng Santo Papa, suriin ang sariling konsensya, humingi ng tawad at ipaubaya ang paglalakbay sa habag ng Diyos. Nananawagan naman ang malasakit sa kapwa at pagkakaisa si Pangulong Bongbong Marcos ngayong bagong taon. Sa kanyang New Year's message, binigyang diin ang Pangulo na mahalaga ang pagkakaroon ng malasakit at paglilingkod sa kapwa para sa ikauunlad ng lahat. Wala raw dapat puwang ang pansariling interes lamang. Ipinunto rin ng Pangulo na dapat magkaisa ang sambayanan para maipakita ang likas na talino at mga talento. Una nang sinabi ng Malacanang na sa palasyo sinalubong ni PBBM ang bagong taon kasama ang First Family. Abala raw kasi ang Pangulo sa pagbusisi sa 2026 proposed budget na nakatakdang pirmahan ngayong buwan. Isang baby boy at isang baby girl. Sila ang dalawang new babies na isinilang sa Fabella Hospital nang magpalit ng taon kanina. Narito ang report ni Mobile Journal Denise Valdez Sancho. Sabay sa pagsalubong sa bagong taon ang pagsilang sa New Year babies sa Dr. Jose Fabella Memorial Hospital. Pagpata kasi ng 12:00 ng hating gabi, habang nagpapalit ang taon, ipinanganak ang not just one, but two new babies na isang baby boy at isang baby girl. Sulit ang pagod para kay second-time mom Sally Alburo kahit na napaaga ang panganganak kay baby Yuri. Parang hindi ko na po kakayanin. Masakit kasi sobra eh. Pero nung lumabas na, nawala po yung sakit ng nararamdaman ko. Naging kapalit po, masaya. At si Daddy, abot langit ang ngiti nang makita si baby boy. Nagulat po ako, sinakto niya talaga 31, bagong taon. Masaya po. Kasi nanganak na yung misis ko, ilang araw na kami dito eh. Totally po, 28, 27, 28, mga ganun po ako dito eh. Nag-New Year na ako dito. Kanina umiiyak na ako sa baba. Yung pala surprise na yung mangyayari sa amin. Pasado 9:00 ng gabi naman nang maabutan namin ang first-time mom na si Jeneline Dalen sa emergency room. Humihilab at dinudugo na raw kasi siya. Pero di niya akalain na New Year baby na rin pala ang baby girl niyang si Zamara. Sobrang saya po. Sana healthy po siya hanggang sa paglaking.
25 ang kabuuang bilang ng naging deliveries sa Dr. Jose Fabella Memorial Hospital, paglampas ng alas 12 kanina. Kasama na dyan si Baby Yuri at Baby Zamara na parehong normal ang naging delivery. Actually, the hospital are amazed because previous years, we just have one. We have one the New Year babies, but now since they have two, so we were surprised that we have two New Year babies. For the previous years, isa lang ang New Year babies namin. Mga kapatid, Mobile Journal, Denise Valdesancho po, hatid ang mukha ng balita. Kapatid nating umuwi ng Metro Manila para magkaya silipin natin ang lagay ng trapiko sa North Luzon Expressway. Ayan, sa live feed ng NLEX Corporation, tuloy-tuloy po ang daloy ng trapiko mula sa Balintawak Toll Plaza hanggang sa Valenzuela Interchange. Gayun din sa mga palabas ng NLEX mula sa Mindanao Toll Plaza. Yan po ay kahit bumuhos ang ulan dyan. Pero mapapansin sa babang parte ng inyong screen, no, dumarami na ang mga kotseng pabalik sa Maynila. Partikular na dyan sa bandang May Kawayan, gayun din sa Taal Bridge. Mas kumapal na rin ang volume ng mga sasakyan na dumaraan sa southbound lane dyan sa may San Fernando Interchange. Bagamat wala pang namumuong trapiko sa buong kahabaan ng NLEX, asahan naman daw na bibigat palalo ang daloy ng mga kotse dyan bukas hanggang sa weekend dahil nga may pasok na ulit sa mga eskwelahan sa Lunes. Paalala lang po na mag-ingat lalo't basa ang kalsada at siguruhing nasa kondisyon ang inyong mga sarili at ang inyong mga sasakyan bago bumiyahe. Balitang Showbiz! May pa-New Year ang BTS sa kanilang fans habang si Manila's finest star Ashtin Olviga nagnilay sa kanyang 2025. Narito ang report ni MJ Marfori. Reunited ang mga miyembro ng BTS sa bahay ni RM. Sa kanilang live, bumati sila ng Happy New Year sa fans. Nagbigay rin sila riyan ng kanilang life update. Puring-puri si Ashtin Olviga na mga nakasama niya sa MMFF entry na Manila's Finest. Nag-post kasi si Ashtin ng appreciation sa mga nagtiwala sa kanya. Agad naman niyang dinumog ng fans at kanyang co-actors. Singa ni Rica Peralejo, may bright future si Ash. Nitong 2025 din inilabas ang debut film ni Ash kasama si Andres Mulak na Minamahal, 100 bulaklak para kay Luna. Sila ang love team ng hit series na Ang Mutya ng Section E. May sagot ang OPM singer na si Zach Tabudlo sa mga aligasyong amoy maasim siya. Sa gitna ng kanyang performance sa isang near-end concert sa Marikina, nag-spray siya ng pabango sa buong katawan. Yan ay bago raw siya bumaba ng stage para makidumog sa fans. Unang kumalat online ang body odor issue matapos ang isang concert. Ipinagkibit balikat ito ng singer, lalo't normal na raw ang bashing sa showbiz. At yan ang kabuuan ng balita ngayong Huwebes, unang araw ngayong 2026. Sa ngalan ni Cherry Baile, ako po si Nikki de Guzman. Magandang hapon at manigong bagong taon, Pilipinas. Happy New Year! Balita Pilipinas sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Susunod na ang una sa lahat sa True FM.